Ang International Criminal Court o ICC ay naglabas na ng mga arrest warrant laban sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, dating defense minister ng bansa na si Yoav Gallant at leader ng militar ng Hamas na si Mohammed Deif para sa umano'y mga krimen sa digmaan kaugnay ng giyera sa Gaza. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga lider ng isang demokratikong bansa at estado na kaalyado ng kanluran ay kinasuhan ng hukuman, isa sa pinakamahalagang desisyon ng 22 taong kasaysayan nito. Nanganganib sina Netanyahu at Gallant na maaresto kung sila'y pupunta sa alinman sa 124 countries na lumagda sa Rome Statute na nagtatag ng hukuman. Ayon sa Israel, nakitil na si Deif sa isang airstrike noong July, ngunit sinabi ng pre-trial chamber ng hukuman na ipagpapatuloy ang pangangalap ng impormasyon upang kumpirmahin ang kanyang pagkakitil. Pinagtibay ng chamber na may makatuwirang batayan upang paniwalaan na sina Netanyahu at Gallant ay may pananagutang kriminal bilang mga co-perpetrator sa krimen ng gutom bilang paraan ng pakikidigma. At mga krimen laban sa sangkatauhan tulad ng pagkitil, pag-uusig at iba pang inhumane acts. Ang desisyon naman ng ICC na maglabas ng mga arrest warrant laban kina punong ministro Benjamin Netanyahu at dating ministro ng depensa na si Yoav Gallant ay isang tatak ng kahihiyan para sa ICC. Ayon kay dating punong ministro Naftali Bennett noong Thursday, ayon sa Reuters, kinondena rin ng pangunahing leader ng oposisyon ng Israel na si Yair Lapid ang hakbang ng hukuman na nakabase sa The Hague na tinawag itong gantimpala para sa terorismo. Ang bagong hinirang na foreign minister din ng Israel na si Gideon Saar ay nanawagan sa buong mundo na tanggihan ang mga arrest warrant ng ICC laban kina Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant nang may matinding pagkasuklam na tinawag itong isang kawalang katarungan. Sa isang post sa social media na isinulat sa Hebreo, sinabi ni Saar na ang mga kautusang ito ay hindi lamang nakadirekta laban sa kanila ng personal. Sa katunayan, ito ay isang pag-atake sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Ang ataking ito ay nakatuon laban sa pinakainatake at pinakanagbabantang bansa sa buong mundo, na siya ring nag-iisang bansa na hayagang tinatawag at pinagpaplanuhan ng iba pang bansa sa rehiyon na wasakin. Sa moral na aspeto, ito ay isang moral na kasuklam-suklam na nagbabaliktad ng mabuti at masama at nagsisilbi sa kasamaan. Sa politikal na aspeto, ang paglalabas ng mga kautusan laban sa isang bansang sumusunod sa international law ay isang gantimpala at pagpapalakas sa mga alyansa ng kasamaan na lantarang nilalabag ang mga batas na ito. Dapat tanggihan ng mga disenteng bansa at bawat disenteng tao sa mundo ang kawalang katarungang ito ng may pagkasuklam. Ang Pangulo din ng Israel na si Isaac Herzog ay tinawag ang desisyon ng ICC na maglabas ng mga arrest warrant laban kina punong ministro Benjamin Netanyahu, dating ministro ng depensa na si Yoav Gallant at leader ng Hamas na si Mohammed Deif para sa umano'y mga krimen sa digmaan kaugnay ng giyera sa Gaza bilang isang madilim na araw para sa sangkatauhan. Sa isang post sa social media, sinabi ni Herzog na ito ay isang madilim na araw para sa katarungan, isang madilim na araw para sa sangkatauhan. Sa masamang hangarin, ang desisyong ito ng ICC ay ginawang katatawanan ang pandaigdigang katarungan. Pinagtatawanan nito ang sakripisyo ng lahat ng lumaban para sa katarungan mula sa tagumpay ng Allied laban sa mga Nazi hanggang sa kasalukuyan. Binabaliwala nito ang kalagayan ng 101 Israeli hostage na nasa pagkakabihag ng Hamas sa Gaza. Binabaliwala nito ang makasariling paggamit ng Hamas sa kanilang sariling mamamayan bilang human shield. Binabaliwala nito ang pangunahing katotohanan na ang Israel ay marahas na inatake at may tungkulin at karapatang ipagtanggol ang kanilang mamamayan. Binabaliwala nito na ang Israel ay isang buhay na demokrasya na kumikilos sa ilalim ng pandaigdigang makataong batas at ginagawa ang lahat upang matugunan ang makataong pangangailangan ng sibilyang populasyon. Dagdag pa ni Herzog, ang kaso ay isang cynical exploitation ng mga international legal institution at itinuro ang sisi sa isang imperyong Iranian ng kasamaan ayon sa kanya pinili ng desisyon ang panig ng terorismo at kasamaan laban sa demokrasya at kalayaan at ginawang human shield ang mismong sistema ng katarungan para sa mga krimen laban sa sangkatauhan ng Hamas. Sa kanyang unang pahayag matapos ang desisyon ng ICC na maglabas ng arrest warrant laban sa kanya dahil sa umano'y mga krimen sa digmaan, tinawag ng opisina ni Benjamin Netanyahu ang ruling na absurd at pawang kasinungalingan at sinabi pang ang desisyon ay anti-Semitic. Mariing itinanggi ng opisina ni Netanyahu ang mga paratang laban sa punong ministro ng Israel. Kasama rin sa mga inisyuhan ng arrest warrant ang dating ministro ng depensa na si Yoav Gallant. Ayon sa opisina ni Netanyahu, hindi magpapadaig ang Israel sa anumang uri ng pressure at magpapatuloy ito hanggang makamit ang lahat ng layunin ng bansa kaugnay ng giyera. Sa desisyon ng tatlong hukom na panel na nagkakaisang naglabas ng mga warrant,
Isinulat nila na pinaniniwalaan ng chamber na may makatuwirang batayan upang maniwala na parehong sadyang at may malay na pinabayaan ni Netanyahu at Gallant ang populasyong sibilyan sa Gaza ng mga bagay na mahalaga para sa kanilang kaligtasan, kabilang ang pagkain, tubig, gamot at mga medical supply, gayon din ang gasolina at kuryente. Si Israel Katz naman na kamakailan lamang pumalit kay Yoav Gallant bilang defense minister, ay tinawag ang desisyon na maglabas ng arrest warrant laban kina Gallant, punong ministro Benjamin Netanyahu at leader ng Hamas na si Mohammed Deif bilang isang moral na kahihiyan na lubos na may bahid ng antisemitismo. Sa isang post sa social media, sinabi ni Katz na ang desisyong ito ay isang moral na kahihiyan, lubos na may bahid ng antisemitismo at dinadala ang international judicial system sa isang antas ng pagkasadsad na hindi pa nararanasan kailanman. Ang kahiyahiyang desisyong ito ay nagsisilbi sa Iran, ang pinuno ng Ahas at sa mga kaalyado nito. Pinili ng ICC na suportahan ang isang may kinikilingan at tiwaling prosecutor kaysa harapin ang mga lantaran ng nagnanais ng pagwasak sa Estado ng Israel. Hindi namin pahihintulutan ang isang mapanlaban, mapagkunwari, at hindi lehitimong katawan na sakta ng aming mga lider o sundalo. Patuloy naming ipagtatanggol ang mga mamamayan ng Israel ng may determinasyon at pagmamalaki na ninindigan laban sa sino mang magtatangkang pahinain ang aming karapatang ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa ni Katz, sino mang nag-iisip na maitataboy nila ang Israel sa pag-abot ng mga layunin nito sa giyera sa pamamagitan ng mga absurd desisyon na nagsisilbi sa Iran at mga kaalyado nito, ay makakaharap ang isang malakas at matatag na estado na kikilos ng may lakas sa bawat larangan, militar, politikal at legal, upang harapin ang bawat banta. Idiniin rin ni Katz ang kanyang suporta kina Netanyahu at Gallant. Ngayon, isang miyembro ng coalition naman ng pamahalaan ni Benjamin Netanyahu ang nanawagan para sa pag-aneksa ng Israel sa West Bank bilang tugon sa arrest warrant na inilabas ng ICC laban sa punong ministro ng Israel na inakusahan ng mga krimen sa digmaan. Ayon kay Itamar Ben-Gvir, National Security Minister, ang ICC ay antisemitiko mula simula hanggang wakas at ang desisyon ay isang hindi pa nagagawang kahihiyan. Si Ben-Gvir na paulit-ulit nang nanawagan para sa pagpapalawak ng paninirahan ng mga Hudyo sa West Bank na inookupa ng Israel mula pa noong 1967 ay gumamit ng biblikal na pangalan ng lugar at sinabi na ang tugon sa mga arrest warrant ang pagpapatupad ng soberanya sa lahat ng lugar ng Judea at Samaria, paninirahan ng mga Hudyo sa buong lupaing ito. Iniulat ng Times of Israel noong Biyernes na sinabi ni Ben-Gvir na siya ang nag-iisang miyembro ng gabinete na bumoto laban sa pagbibigay ng mas maraming makataong tulong para sa Gaza Strip na kasalukuyang nasa ilalim ng mahigpit na pagbibigay laban. Ayon kay Ben-Gvir, naniniwala ako na hanggat may mga bihag pa tayo sa Gaza, hindi tayo dapat magbigay ng anumang konsesyon sa strip kahit pa sa populasyong sibilyan. Maring naman tinutulan ng Estados Unidos ang desisyon ng ICC na maglabas ng arrest warrant laban kay punong ministro Benjamin Netanyahu at dating defense minister na si Yoav Gallant. Sa isang pahayag mula sa tagapagsalita ng US National Security Council, sinabi nila patuloy kaming lubos na nababahala sa pagmamadali ng prosecutor na maghangad ng mga arrest warrant at sa mga nakakaalarmang pagkakamali sa proseso na nagbunsod sa desisyong ito. Malinaw ang posisyon ng Estados Unidos na ang ICC ay walang jurisdiction sa usaping ito. Ang Estados Unidos, na hindi miyembro ng ICC, ay dati nang nagpahayag ng suporta sa mga warrant ng ICC laban kay Vladimir Putin at iba pang opisyal ng Russia para sa mga karahasang naganap sa Ukraine. Gayunpaman, sa parehong pagkakataon, mariin nitong tinuligsa ang pagsisikap ng hukuman na usigin sina Benjamin Netanyahu at Yoav Gallant na nagdulot ng kritisismo mula sa maraming miyembro ng United Nations, partikular mula sa mga bansa sa Global South. Ang ganitong magkahalong tindig ng administrasyon ni Biden ay nagbunga ng mga paratang ng double standards. Habang aktibong sinusuportahan ng Estados Unidos ang mga pagsisikap na papanagutin ang mga opisyal ng Russia, itinatanggi naman nito ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Netanyahu at Gallant, isang hakbang na binatikos bilang pagkiling sa mga kaalyado nito sa kanluran. Ngayon inilarawan ni Agnes Callamard, Secretary General ng Amnesty International, ang arrest warrant na inilabas ng ICC bilang isang makasaysayang tagumpay para sa katarungan. Nanawagan siya para sa simula ng katapusan ng patuloy at laganap na kawalan ng pananagutan sa gitna ng krisis sa karapatang pantao sa Israel at sa mga nasasakupang teritoryo ng Palestino. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Callamard na, sa wakas, nahuli na ng mga Wheel of International Justice ang mga inaakusahang responsable sa mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan na naganap sa Palestine at Israel. Dagdag pa niya na opisyal,
nang itinuturing na pugante si punong ministro Netanyahu. Nanawagan siya sa mga miyembrong estado ng ICC at sa pandaigdigang komunidad na huwag titigil hanggat hindi na ilalagay sa hukuman ang mga individual na ito. Sinabi pa niya na walang lugar na dapat maging ligtas na kanlungan para sa mga inaakusahan ng mga krimen sa digmaan at krimen laban sa sangkatauhan. Ang desisyon ng ICC na maglabas ng mga arrest warrant ayon kay Calamard ay nagbibigay ng pag-asa sa maraming biktima ng mga krimen sa ilalim ng pandaigdigang batas at muling nagbabalik ng pananampalataya sa universal na halaga ng pandaigdigang mga instrumento sa batas at katarungan.